people are honest with us, it encourages us to be honest with them. Di ba? So, ito yun eh. Ito yung encourage natin to walk in the light. Paano ba yun? Medyo mahirap yun. The first key to authentic relationships is seeing that how we relate to God affects how we relate to each other. May epekto. Alright? Kung paano tayo makipagrelasyon sa Diyos, automatic magpo-flow yan yung relasyon natin sa asawa natin, sa anak natin, sa tao, sa lahat. You see, hiding from God puts barriers between Him and us. Yun nga yung nangyari kay Adan at kay Eva. Diba? Dati may authentic fellowship sila. No? It starts with being open with God kasi open sila kay Lord hanggang sa nagtago na sila. Physically nga, nagtago sila eh. Right? Kasi feeling nila, uy, ba't tayo hubad? Nakakahiya. Kasi nagkaroon na sila ng knowledge about sin. No? So, dati, ang gusto ng Panginoon, di ba sabi ng Panginoon, para kang dapat bata. Pag dumapit ka sa akin, parang bata. Kasi yung bata walang pretension eh. I love you. Di ba? Walang tinatago. Yun ang gusto niya. Yung heart mo parang bata. Now, God knows all about us and even see us in the dark. It doesn't make sense to fight with God. Not to fight God. It doesn't make sense na makipagkwarrel sa Kanya. Sabi sa Psalm 139:12, but even in the darkness, I cannot hide from you. To you, the night shines as bright as day. Darkness and light are the same to you. But God is light, and we are to walk with God as Jesus walks with Him in the light. No, ano ibig sabihin nito? No, sabi natin, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Ano ibig sabihin nito? What do you think walk in the light means? So, nagre-review lang tayo. No, sabi natin, ito yon sa mga sandamukal na walk in the light na ibig sabihin. Pero sample lang, kagaya ng being polite to people you resent. Nako, ang hirap nun. Living out God's character as best as you can, speaking truth motivated by love rather than judging others, forgiving others, keeping short accounts, hindi ka naglilista ng utang, keeping quiet when people hurt you, and suffering in silence. Inaapi ka na, pero para kang si FPJ. Kaso si FPJ gumaganti, ikaw hindi ka gaganti. Kaya mo Diyos ang gumanti para sa'yo. Building relationships with only people who share your preference. Sometimes, minsan, feeling natin, na ano tayo, naapi tayo, o may nagawang di maganda sa atin, huwag kang mag-alala. Huwag kang gumante. Kasi Diyos ang mag-aayos. Diyos ang, kung kailangan kang paglaban ng Diyos, Diyos ang ipaglalaban ka ng Diyos. Alright? So, kumbaga, ang importante, you focus yourself to God. Secure relationships help people to stop hiding their struggles. Ito yung gusto natin mangyari. Right? Yung mga tao, mag-stop na mag-hide ng struggles nila at makita natin at para maipanalangin natin at matulungan natin. It's easier to walk in the light with God than with our brothers and sisters. Yet, He tells us to be authentic and tell others our sins and failures. What are the benefits? Pinag-usapan natin to last week of when you confess your sins. No? Number 1, makikilala mo daw si Aling Mercy. Ano ibig sabihin nito? Sabi sa Proverbs 28:13, he who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. So kapag kinonfess mo yung sin mo sa Panginoon, makareceive ka ng mercy. Diba? Kapag kinonfess mo yung sin mo sa yung discipler, makareceive ka ng mercy. Right? Mula sa Panginoon. Right? So, healing. Makareceive ka ng physical and spiritual healing. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. James 5:16. Ano pa? Help. Makareceive ka ng tulong. Diba? Sabi nga, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Galatians 6:2. Ano yung law of Christ? That is love. So, ulitin ko lang. Pinag-uusapan natin 3 elements of a relational environment. Kasi bakit? Kailangan maintindihan natin to para sa pagtawid natin, kung yung gagawin natin the journey, no, pupunta ako. May choice kayo, no? May office hours kami, Tuesday to Friday. Alright? Pwede kayong pumunta, makipag-appointment sa akin. Pwede kayong pumunta sa office and we can talk about whatever under the sun. Counseling, the journey, everything.
Alright? I can help you in everything. Wag niyo na papagawa yung kotse niyo, hindi ako marunong. Or, pag wala kayong time pumunta sa office, I can go to your home. Magluto lang kayo. Ay, joke lang. I can go to your home and let's talk about the journey, no? Bakit? Kasi ito yung direction natin. Not necessarily as a church, not necessarily as a denomination. Ito yung direction na pinapagawa ng Diyos. Ito yung direction na sinasabi sa Biblia. So, pag-usapan natin yan, accountability. Alright, ano ibig sabihin ng accountability and encouragement? Alam nyo, naalala nyo yung VHS tape nung araw? May nakalagay, pag nangihiram kayo, be kind, rewind. Naalala nyo yan? So, kapag usually 2 days ba, 3 days na nire-rent mo. 3 days, 'di ba? Sa Viva box office, mga ganun. Naalala ko 'yun nung mga mid-90s. And kapag malapit ng isole, natatakot ka na, 'di ba? Kasi accountable ka dun eh. Right? Kasi bakit? Magpe-penalty. 'Di ba? Sa library, nanghihiram ba kayo ng mga libro? 'Di ba? Pag matapit na matapos, nalimutan ko yung date. Tatakot ka na. Kasi accountable ka doon sa kung saan nasa iyo yung item. Pag di mo nasoli yun, mape-penalize ka. Mag-a-add ka ng certain amount. Right? Alam nyo, minsan, sa credit cards natin, di ba accountable tayo? Kapag ka lumagpas ako, mape-penalize ako. $25 din to. Right? So, doon accountable tayo. Sa pagkakataong yon, ang accountability na meaning, na word, alive sa buhay natin, right? Kasi alam natin, accountable tayo dito eh. Pero alam niyo ba, may isang malaking accountability na dapat nating pagfokusan, no, pagtuunan ng pansin as a Christian. No? Yan yung accountability mo sa Panginoon. Diba? Love God. Yun yung accountability mo sa kapwa mo. Lead others to Christ. Love your neighbor. No? Ano ba ibig sabihin ng accountability? Pero bago ka pumunta sa labas ng church na to, bago ka pumunta sa mga kapitbahay mo na hindi pa nakakilala kay Kristo, tingnan mo muna yung tao sa kanan at sa kaliwa mo. Alam mo ba na accountable ka dyan? Accountable ka sa taong katabi mo ngayon. Bakit? No? Kasi yan yung tao na binigay sa'yo ng Panginoon, na kasama mo sa spiritual family, na accountable kang i-encourage yan. Do you agree? No? Kasi dapat pagpasok ng tao sa church, may feeling of encouragement. Ako'y malungkot ngayon, pero pupunta ako ng church kasi sasaya ako. Alam niyo yun? Kasi pag nakita ko si Brother Henrik, na-encourage ako. Nakita ko si Brother Conrad, na-encourage ako. Nakita ko si Sister Ellen, mas na-encourage ako dahil siya'y nagda-drive na. Di ba? So, encouragement ka. Okay, pag-usapan natin. You see, sharing your struggles is only the starting place for growth. We need accountability to mature. Okay, nag-share na. Eto na nga, nag-share na. So, accountable ka na. You are accountable of things that you already know of. Alam mo ba yun? Kaya nga minsan, patay mali siya tayo. Di ba? Halimbawa, nagmamadali ka. Ako dati medyo ako dito. Ano yun? Guilty ako. Nakita ko na sa peripheral vision ko. Kasi hindi ko matitiis pag mga matatanda, madaming buhat. Medyo kahit hindi ako Kristiyano, dahil sa kultura natin, di ba, tinuruan kasi tayo na talagang tumulong sa matanda. Ay, ang daming buhat na galing sa food for less yata yung matanda. Ang dami talaga. So, ilalagay niya sa kotse niya, nagmamadali ako. Kita ko na sa peripheral vision ko. Nako, sabi ko, hello po, good morning. Sabi ko, dito po, may upuan pa po dito. Ayan. Kita ko sa vision ko na medyo may gumagalaw doon na ang bagal, tinutulak niya yung cart niya. Alam niyo pag lumakad yung matanda, di ba? Parang sasayaw na di ba? Pero ganun yung mabagal. And sa heart ko, nagsasabi na, tulungan mo kasi kawawa naman siya, right? Pero nagmamadali ako eh. Ang problema kasi, sabi ko, kung hindi ko nakita to, hindi ako responsible. Kasi hindi ko alam eh. So, technically, nakita ko siya sa peripheral vision. So, ini-struggle ko sa Diyos. Hindi ko naman totally, Lord, nakita na buo na, kailangan ng tulong.
Hindi naman eh. So napansin lang ng mata ko eh. Pero sa heart ko, alam ko na pumasok na, ching, responsible ka na. Alam mo yan? Yun ang mahirap. Pag alam mo na, responsible ka na. Kaya minsan ayaw mo nga malaman lahat eh. Kasi magiging responsible ka. Wag mo na masyadong i-detalye sa problema mo, Conrad, kasi magiging responsible ako pag pipray ko yan, mahaba eh. Nakuha natin? Eto problema nga. Kapag ka nalaman mo, automatic responsible ka na. Right? So, yun. So, wala akong nagawa. No? As the Lord convicts you, no? Patagilid na nga ako pumunta. Kasi struggle pa rin, ayoko sa'yo makita. Di ba? Wala ka pa rin magagawa, tinulungan mo pa rin. Pero the point doon, responsible ka. Alright? So, doon na nagsisimula yung accountability mo. Eto na nga, sabi kanina, teka, pinag-usapan lang natin, mag-invite, labo naman eh. Ayun, pag in-invite mo, umattend, responsible ka. Right? Responsible ka doon. Accountable ka doon. Yes, papakapihin mo yan sa Starbucks. Yes, susunduin mo yan sa bahay. Yes, bibilang mo ng Bible. Yes, everything, responsible ka. That is storing up treasures in heaven. Do you agree? Yun. Hindi ka nag-store ng treasure here on earth. A leader creates this relational environment intentionally. May intention ka. Ibig sabihin, pinlano mo, sinetap mo. Alam niyo ba ang murder, no, tsaka premeditated murder halos parehas ang parusa? Teka, yung murder pinatay eh. Pinatay yun eh. Di ba? Eh yung premeditated, iniisip pa lang eh. Di ba? So halos parehas nung kaso. No, bakit? Kasi intentional, gusto mong gawin, may intention ka. So ganun ka din dapat, intentional ka, no? Intentionally by appropriately sharing personal struggles and victories. Ngayon, may nakilala ka, gusto mong i-disciple, gusto mong daling kay Kristo, tanong ka ng tanong, ano ba struggles mo? Ano ba victories mo? Eh hindi naman magsasalita yun. Alam mo paano siya magsalita? You share your struggles and victories. Right? Para for that person to open up. Kailangan makita nila na honest ka muna, na open ka muna. Right? Kasi lahat tayo hindi evangelist. Lahat tayo, hindi tayo pala preacher. Pero pwede tayo lahat evangelist. Bakit? Kasi meron tayong lahat kwento. Di ba? Lahat kayo may kanya-kanyang kwento na paano ka tinawag ng Diyos. Paano mo siya nakilala. Yun. Automatic yun. For the rest of your life, same kwento yan. Hindi ka magpapalit. Hindi mo pwedeng palitan yun eh. Kasi history yun eh. Pag may bago kang kilala na, alam mo, struggle ako dati sa ganito, sa ganyan. Pero ito yung victories ko sa buhay. At naging victorious ako dahil sa Diyos. Gusto ko lang i-share. Kasi pag ako nag-share, nagfo-focus ako more sa akin. Hindi doon sa tao. Kasi pag sinabi ko patungkol sa tao, teka, wag mo ako pag-usapan. Kasi wala akong pakialam sa sinasabi mo. Pero pag nagkukwento ako tungkol sa buhay ko, makikinig lang yan. Ngayon, pag na-encourage, alam ba, parang ganito yan eh, uy, subukan mo itong sapatos na to, bagay to sa'yo. Eh, hindi naman, ang hilig ko, goma, hindi naman balat eh. Nako mo? So, sarado na siya agad. Pero, subukan mo magsalita na patungkol sa'yo. Alam mo, dati, lagi rin akong rubber shoes ang sinusuot. Pero ngayon, leather shoes na yung gusto kong isuot. Kasi ito yung naging experience ko. Nakuha natin. So, ngayon makikinig siya hanggang sa ma-convince siya, nga, no, maganda, ma-open yung ano niya. So, dapat importante, no, ikaw muna ang magsasalita. Hindi ikaw yung pilit ng pilit. 'Di ba dati merong concept dati na wrong practice na pipilitin yung tao hanggang sa ba't di ka ba nag-open? Eh, ikaw ba open? Nakuha niya. Parang ganito yan eh. Ilibre mo ako. Ikaw ba nang libre? Nakuha natin. Sige. Kailan mo nililibre yung kapitbahay mo sa jeep? Di ba pag nilibre ka niya? Di ba? Di ba pagka nakasabay mo sa jeep, kung todo kunyari tulog ka, kasi nililibre mo yan eh. Eh kaso, nung habang kunyari natutulog-tulugan ka, sinabi, huy Neil, saan ka papunta? Papasok ka na. Eto bayad daw, dalawa sa amin. Hiyang-hiya ka ngayon. Kinabukasan, nakasabay mo na naman. Di ba? Hindi ka na magtutulog-tulugan.
Ang kapal mo naman pag nagtulog-tulogan ka pa. Di ba? Ikaw unang babati, papasok pa lang. Uy, Eric! Di ba? Eto bayad, dalawa mag-uunahan pa kayo. Hindi, na. Bakit? Bakit ganun reaction mo? Kasi una siyang nanlibre. Alam nyo, bakit mahal natin ang Diyos? Sabi ng Biblia, kasi He first loved us. Di ba? Sabi sa John, we love Him because He first loved us. Kaya ang panawagan ng Diyos, mauna ka. Huwag mong hintayin yung tao. Mauna ka. Alright? It's better to give than to receive. Lalo na sa boxing. Si transparency, joke yun. Parang buffering kayo ngayon. Transparency encourages other people to stop hiding. Kapag ka transparent ka, hindi sila magtatago sa'yo. As disciple makers, we need people to hold us accountable. To do the right thing. Eto na nga. Kailangan tayo magsasample nito. Tayo ang sample king. Di ba? Tayo ang sample king and queen. Para kayo si Jong Hilario. To share burdens when we fail and to encourage us. No? Authenticity, no? In last week na pinag-usapan natin, at yung accountability na pinag-usapan natin ngayon are necessary for growth. Kailangan mo yan. Dapat totoo ka, authentic ka, plus accountable ka. Right? It's difficult to grow spiritually without both. A disciple maker leads the group to authenticity and accountability by paano? Modeling. Ito yung pinag-usapan natin. Modeling transparency. Ikaw ang mauna. Sa pamilya nyo, sino ang unang naging Kristiyano? Tatandaan niyo pa ba? Sa pamilya ng mga Bartolome, naalala ko, si Ate Janet. Di ba po? No. Si Ate Janet, imagine niya, isa lang yon sa anak ni Mami. Isa lang yon. Pero yung effect niya sa buong pamilya, boom, 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 boom. Lahat sila Christians ngayon. Nakuha nyo? Yun lang, isa lang nagsimula. Nakuha nyo? Pero marami sa atin, kagaya ko, ako lang yung Christian. Diba? At for the last almost 20 years, hindi ko pa totally nakikita tumatanggap yung kapatid ko tsaka magulang ko. Naku, kailangan maging Ate Janet din ako. Nakuha nyo? Kasi ang pangako ng Diyos, kapag ikaw tumanggap sa Panginoon, 10 ng iyong pamilya ay masasagip. Do you agree? No. So, kailangan ko mag-model kung paano si Kristo to be like Christ. At yung second stage, to lead others to Christ. That is inviting people. I'm sure nag-start si Ate Janet sa pamilya nila Mami by inviting her sisters at yung kanyang parents sa simbahan. Alright? Though Jesus had no sin, si Jesus, wala siyang kasalanan, He openly shared His struggles with His disciples. Ha? Paano nangyari yun? Nasa Bible ba yun? Na si Lord nag-open ng kanyang mga struggles. Sige natin, no? John 12:27. The Son of Man must be lifted up, no? 27, now is my soul troubled, and what shall I say? Oh, sinabi. May problema siya, right? Father, save me from this hour, but for this purpose I have come to this hour. Matthew 26:37-38. And taking with him Peter and 2 sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Yun na naman. So may nag-struggle si Lord. Then he said to them, my soul is very sorrowful, very open. Nalulungkot ako, even to death. Remain here and watch with me. Yung tinulugan siya. Mark 10:32-34. And they were on the road, no? Jesus foretells his death a third time, going up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them, and they were amazed. And those who followed were afraid. And taking the 12 again, he began to tell them what was to happen to him. And nagkwento si Lord. Ano yung sabi niya? Saying, see, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and deliver him over to Gentiles. And they will mock him and spit on him and flog him and kill him, and after 3 days, he will rise. Imagine, kinukwento niya kung paano siya papatayin.
Diba as a nation, nung early 90s, as a nation, we all wept for pure contemplation. Remember that? Kasi palapit ng palapit yung araw na bibitayin siya sa Changi Prison sa Singapore. No, we all cried out and we all asked, as a nation, we asked mercy. Di ba? Ganun tayo pagka last minute may papatayin na kababayan natin. Di ba? We all cry mercy, wag niyo pong tuloy, wag niyo pong patayin. No? Imagine yung agony natin as a nation. Lungkot na lungkot tayo kasi may papatay na kababayan natin. How much more si Kristo, alam niya, ano yun? Very open siya. Very open. Luke 13 to 33, 35, nevertheless, I must go on my way today and tomorrow and the day following, for it cannot be that a prophet should perish away from Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it. How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing. See his frustration? Nakita niyo? Very open ang Panginoon. Kita niyo yung frustration niya. Behold, your house is forsaken. And I tell you, you will not see me until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. He may be speaking sa mga Israelites during that time, but the Lord is also speaking sa New Jerusalem. Ikaw yun at ako. Right? A discipleship group needs accountability. Kapag walang accountability sa isang church, isang life group, hindi, ang tawag doon social club. Hindi siya spiritual group. Right? But it also needs other components. What are these other components? Modeling. Kailangan i-model mo. Shepherding. Kailangan pastorin mo. Real teaching and learning. What do you mean by real teaching and learning? Lahat ba na kailangan kong ituro tama? Alam niyo ba darating ang time, magtuturo ka ng mali na hindi mo sinasadya? Alright? Real teaching and learning is accepting na nagkamali ka. Ay, sorry, mali na turo ko sa'yo. Right? Alam niyo yun? Yung para, tinuturo mo mag-drive. Sabi mo, kanan, kaliwa, ganito, ganyan. So, tama lang tinuturo mo. Mali yung tinuturo mo. Tama yung tinuturuan mo. Naka natin, dapat i-accept mo na, okay, sige, tama ka. Kasi this is not about ako ang tama o ikaw ang tama. Ito yung sinasabi sa DMB, rulebook. Di ba? Ano sinasabi sa Bible? Hindi tungkol sa ikaw ang tama, ako ang tama. Ano ba yung sinasabi sa Bible? Ngayon, matuto ka mag-accept ng pagkakamali mo. That is teaching and learning. Real teaching and learning. As well as service, all combined to make disciple. Meron tayong ginawa na doon sa The Journey series natin na sinare nga namin ni Pastor Bert nung 2 Wednesdays ago. Meron tayong accountability questions. For some of you, alam na to eh. Diba? So, yun ang ibig sabihin, kailangan natin i-model, i-shepherd. Yung pinag-uusapan nating accountability ngayon. So, ngayon, sa pinopromote natin na mag-disciple ka, pag may disciple ka na, at may discipler ka na, ito yung pag-uusapan nyo tuwing magkikita kayo. 10 questions na dapat nyo sagutin. At, sino unang sasagot sa question? Halimbawa, 1-to-1 kami ni Conrad ngayon. Conrad, 1-to-1 tayo, Starbucks, kita tayo. O punta ka sa office, o punta ka sa bahay mo, o kung saan tayo magkikita, wherever. Taladala ko tong questionnaires na to sa phone ko. O Conrad, accountability questions tayo. Question number 1. Tingnan natin, 10 yan eh. Have you been faithful in your quiet time, reading God's Word and prayer? Sabi ni Conrad, sobra naman tong unang question na to, ang bigat. Huwag kang maglala, Conrad. Ako unang sasagot. Do you agree? Okay, Linawin natin. Huwag kang magdi-disciple ng para kang hari. Na para kang you know it all. Na parang hindi ka nakakasala. Magdi-disciple ka base sa kakayahan mo. At maging open ka sa kahinaan mo. Alright? O, Conrad, question number 1 tayo. Have you been faithful in your quiet time reading God's Word and prayer? Bago ka sumagot, ako muna. Honestly, Conrad, sobrang pagod ko kagabi. At saka, ang dami kong project na ginawa, sinubmit sa opisina, blah, blah, blah.
hindi ako nakapag-quiet time. Nakapag-quiet time na lang ako, habang nagde-drive papunta dito, nang meet kita. So, medyo mabilisan. Nagiging honest ako, mas paniniwalaan ako ng tao kung honest ako. Do you agree? Kesa sa, kasi Conrad, 3 o'clock na nga ako natapos kagabi. Binasa ko yung buong Exodus. So, anong binasa mo? Nakuha natin, importante na maging honest ka. Magulat ka sa sagot ni Conrad, magiging honest din siya. Maaring totoong nagbasa siya, maaring hindi. Kasi, what is the use of your meeting kung puro kasinungalingan naman ang dadali nyo doon? Amen? Nagkasala kayo sa isa't isa, nagkasala kayo sa Diyos. Sabi nga, sinululukoy nyo, walk in the light. He's the light. Hello, kahit sa darkness, He can pierce through. Kita niya kayo, wala kang pwedeng itago. Pagdating mo doon, dapat ready kang matulungan. Dapat ready kang tumulong. Naku, hindi ko na ano. Anyway. Nakuha natin, dapat ready kang tumulong. No? Question number 2, Conrad. How is your relationship with your spouse? Next! Sakto! Meron na. Kalain mo. Eto, pastor, 3 araw na. No? And children or parents and siblings, siyempre kung dalaga pa or binata, tanongin mo yung parents or yung kapatid, di ba? Pero kung meron ng asawa o anak, tanongin mo asawa, anak, kamusta relasyon mo? Di ba? O, bago ako sumagot, Eric, bago ako sumagot, ako muna. Di ba? Eto nga medyo nagkatampuhan kami ni Mrs. kagabi. Be open. Naka natin. Kung wala naman, share your victories. Kung may struggle, share your struggles. Diba? Magpreno-preno ka rin. Kilalanin mo yung kausap mo. Gano'n na ba kalalim yung relasyon nyo? Baka naman open ka lahat. Tapos naman, kaya importante sa accountability partners. Kung ano, sabi nga ng mga sundalo, what you see when you leave, what you see, what you hear when you leave it here. Diba? Tama ba? Sabi ng mga sundalo. No? So, sasagot ngayon si Eric. Ito nga kasi yung nangyari sa amin ngayon. Mas matutulungan mo, di ba? Di ba mas matutulungan ka rin? Kasi ba, disciple ko si Eric. Mapagpipray din ako ni Eric. Nakuha nyo? Akala mo patungkol lang to sa disciple? Hindi. Sa inyong dalawa to, nagtutulungan kayo. Paano ba malalaman kung sinong discipler at disciple? Nung sabi ng isang church sa Pilipinas, mauna ka na isang chapter, ikaw na discipler. Babasa kayo ng Bible, parehas kayong Book of John, o mauna kayo isang chapter, o sino discipler? O chapter 10 na ako o 11 ako discipler. Nauna ako sa'yo Nakuha natin kung sino mas matured. Kung sino mas nauna. At malalaman nyo yung sa puso nyo. Right? Sasabihin ng Panginoon sa inyo. Ililid kayo ng Panginoon sa discipler nyo, at ililid kayo ng Panginoon sa magiging disciple nyo. Right? No, how about Neil? Discipleship tayo, no? Kita tayo sa subway. Okay, question number 3, Neil. When was the last time you shared the gospel? Pastor. Ano yan? Teka, bago ako sumagot. Ako muna. Next, di ba? Ganoon. Kasi naalala ko, meron akong nabasa na ganitong article, tapos may specific yung article, eksakto dun sa problema ng isa kong kaklase ng high school. Ginawa ko, kinopy-paste ko yun, sinend ko sa kanya. And then I shared the gospel to that person. You see? You don't have to go to Dubai. You don't have to go to Canada. Facebook lang, makakapag-disciple ka na. Makakapag-share ka na. Kaysa kung ano-ano yung mga sineshare natin, di ba? Mag-share tayo ng Word of God. Right? Tapos, ano ba? Are you discipling or taking steps to disciple other men or women? Di ba? Meron na ako. Pinupunteriya ko siya. Sino yun? Yung kapitbahay namin. Lalaki, babae? Lalaki. Be specific. Sabihin niyo yung pangalan. Right? Pinupuntirya ko talaga si Joseph. Yun yung 35 years old. Nakaka-bike ko yun So, sasama ko sa church. Right? So, be specific. No? Number 4. Roland. Number 4 question tayo. Have you been struggling with impure thoughts? Bago ka sumagot, ako muna. Di ba? Nakuha natin, have you looked at questionable materials, blah, 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 which will bring shame to the Lord? Di ba? So, George, number 5 question tayo. Are you struggling with substance abuse such as drugs, alcohol, cigarettes? Bago ka sumagot, ako muna. Nakuha natin. Or Henrik, number 6 tayo. Have you been alone with... Naku, tama-tama sa ito, wala si Bay. Nasa Texas.
Have you been alone with a man or a woman? Nako, pangit naman pag with a man. With a man or a woman in any kind of situation where your feelings or actions become inappropriate or where others could have suspected that something inappropriate was going on. Ay, naku, pastor, medyo struggle nga ako sa opisina ko. O bago may kwento yan, ikukwento ko muna yung kwento ko. Naintindihan natin, bukas, may authenticity, may accountability. Natutulungan ko yung discipler ko? Oo, pero alam nyo, eto sikreto ha. Kung ako sa inyo, mag-achieve kayo na magturo, mag-disciple na mag-disciple. Kasi habang nagtuturo kayo, habang nagdi-disciple kayo, natututo kayo. Mas lumalago kayo, mas natututo kayo. Parang pagluluto, habang luto ka ng luto, bago mo ipakain sa iba, tinikman mo muna. Ikaw muna ang kumain. Right? So, and other accountability questions like, are there any problems, challenges, or stress in your personal life or ministry? How is your financial situation? Yeah? Any debts? Paano ka matutulungan? Right? Have you been faithful in giving your tithes and offering to the Lord? Are there any divisiveness among the life group, church? Now, for the Lord will definitely be unhappy. Right? So, do you love, respect, obey, and support your church leader? So, it cover lahat Lahat ng questions sa buhay mo. Kung kulang pa yan, di magtanungan pa kayo. Pero that is something, sabi nga, that is to start up the engine. Nawa natin. Kumbaga, ito yung pag tinutulak mo yung engine. Di ba? As disciple makers share, it is always important that the focus is on Christ, especially His forgiveness and help. All right. Kapag kayo nag-disciple na or dinidisciple na, tandaan nyo, ang focus nyo si Kristo, hindi tungkol sa inyong dalawa. Nung minsan, nagkaroon ako ng nag-speak ako sa isang youth camp, tapos nagkaroon kami ng breakout groups, tapos nag-small group kami, tapos yung mga bata ito, ang pinag-uusapan namin, true love waits. Alright? Ang tanong nila, alam nyo kung ano? Lahat? All about sex. Sex. So, kung doon ako magfo-focus, pinaligaya ko lang mga tenga nila. Kaya ko naman sagutin lahat ng questions sila. Pero ang problema, etong struggles nyo, paano ko ito i-connect doon sa forgiveness and help ni Kristo? Kasi ang focus natin dito si Kristo. Ganun din, pag lumabas kayo, nagkaroon kayo ng mga discipleship group, nagkaroon kayo ng discipleship meeting, ang focus nyo si Kristo. Hindi tungkol sa drama ng buhay nyo, hindi sa drama ng buhay ng discipler nyo, kay Kristo. Gagamitin ni Kristo yan para ayusin ka. Kung ano man ang problema mo. Pero ang focus ng buhay, si Kristo. Alright? So, 3 elements of a relational environment. Number 1, authenticity. Number 2, accountability. Last but not the least, creating a safe relational environment. Ano ibig sabihin nito? No? Nabanggit ko nga last week, when we started sa Lindy, ito yung ginawa kagad namin. Nag-safeguard kami kagad. Meron kaming relational environment. Gumawa kami ng safe environment. Ano ibig sabihin? No, dito, meron kaming covenant. No, naalala niyo to, Eric, nung nag-start tayo, may covenant kami. Right? Kinuha namin to sa isang progresibong church sa Pilipinas. Yung covenant, yung all about CHRIST, Christ. No? Confidentiality, no? Proverbs 11:13, may covenant na, I will not gossip about fellow members or sa'yo, nagdi-discipleship tayo. Safe ka sa akin. Kung ano yung sinabi mo sa akin, dito lang yan. Right? Patitiwala yung tao? Of course. Honest ka eh. Right? And even sa asawa ko. Right? Ang dami ko na kinounsel sa inyo, even asawa ko, hindi ko sinasabi. Right? And will ensure that what is shared in the life group stays in the life group. How about letter H? Honesty. Proverbs 12:12, I will be open and honest with my life group leader and members. R, respect. Philippians 2:4, Hebrews 13:17, I will respect those in my life group or church or discipleship group by attending meetings regularly and punctually and honoring the authority of my leader and senior pastor. Halimbawa, nag-discipleship group, halimbawa, nag 1-to-1, halimbawa si Roland at saka si Conrad.
So nag-meet, sabi na, mag-meet tayo sa ano, sa SM. Ako lang SM dito. O saan sa SM? Sa ano, sa Starbucks. Ano oras? 5 o'clock. O dapat 5 o'clock nandun kayo parehas, right? Respect eh. Kuha natin. Intercession. Ephesians 6:18 sa letter I ng Christ. I will pray regularly for my senior pastor, life group leader, and fellow members. Bakit importante mag-pray one another? No? Kasi nandun yung ano yung tulungan yung growth, yung help, right? How about letter S, spiritual growth? Hebrews 10:24-25. Because I'm joining this group to grow spiritually and to help others do the same. Ito yung part ng safeguarding yung safe environment na create ka. I will refrain from conducting business, borrowing money, or using this life group or discipleship for purposes other than spiritual growth. Na parang sinasabi ko kanina, nilist down ko, 3 yellow paper ata yun Diba? Tapos hindi pala ako magdi-disciple. O operan ko pala ng, kunin mo na ito multi-level marketing. Magda-down ka lang ng ganito. Pagkatapos ganun, diba? Itsura ko parang, yes sir, yes ma'am, lapit lang po. Diba? Parang we encourage to patronize each other's products and services, but it should be done outside the specified time of our spiritual activities. Right? Halimbawa, si Roland nagtitinda siya ng Nike, Jordan. Ang ganda. Tapos mura pa. Right? Ay gawin natin 'yon after ng service or after ng kasi we encourage din naman talaga to support one another. Right? Kasi ganun nga yung mga Hudyo Iglesia ni Cristo, ganun sila. And it works for them. Right? So kung meron tayong services and product, let's patronize each other. Pero wag doon sa during the time of spiritual gathering. Right? So halimbawa, sige, discipleship tayo, 1-to-1 tayo, Eric. No? Alas 7 ng gabi. Tapos pagdating doon, hindi ko ililay down yung 10 questions. Diba? Anong unang question? Nagbasa ka ba ng Bible? Hindi. Una-una, magkano ba sweldo mo, Eric? Kasi may offer ako sa... Hindi discipleship yun. Pagkatapos siya mag-discipleship, saka mo siya offera ng ganun. Naintindihan natin? Alright. So, yun yung creating a safe environment. And letter T, importante to, no? Last but not the least, Timothy's. No? 2 Timothy chapter 2, verse 2, I will have it as my goal to eventually have my own Timothy or disciple and build my own life group. Imagine, no? Ang dami nyo. No? Ang dami nyo kaya. Sarap yung picturean. Tapos, meron kayong tag-iisa isang life group. Ay, nako po. Di ba? Ang daming nadala sa Panginoon.